So, pag-usapan natin ang mga maiinit na balita, in connection pa rin sa ating laban dito sa The Hague or Den Haag in the Netherlands. Andito pa rin po ako sa Netherlands but later baka mag-drive kami, maybe hmm, saan ba 'yun, yung malapit dito, sa Germany or sa Belgium, we don't know yet. 'Di ba, gusto namin mag-drive at tignan namin yung mga palangga natin doon na nag-iimbita sa mga bagay-bagay sa buhay. Alright. Si Sir Zorro nandito, okay, yan, pakigorgor nga yung mga dapat gurgurin. Okay, siyempre yung, okay, accidentally, ano yun, nabasa ko Black kay Attorney Trixie, okay, bayan. So yung peaceful gathering natin sa birthday ni Pangulong Duterte ay tuloy-tuloy pa rin. Dito kasi sa The Hague, okay. So marami talagang pumupunta like yung kaibigan ko from Los Angeles, palangga. So hahabol siya dito mamaya yung kanyang flight. So nag-message siya sa akin, sabi gano'n niya sa akin, "Palangga hanggang kailan ka ba diyan?" Pero siya yung unang-unang nagyaya sa akin talaga nung, dito. Kaya lang during the time nung nasa LA pa ako medyo busy-busyhan ako, sabi ko, "I'm not sure yet." Tapos hindi ko na siya na-message, nagulat na lang siya, nandito na ako. Even yung ibang friends ko, "Bruha ka, nandiyan ka na pala, hindi ka man lang nagpaalam." But anyway, so yun, susunod siya at yung flight niya nga mamaya. Ang sabi niya sa'kin, "Kailan ka ba uuwi?" Sabi ko, "Dito na ako titira sa Netherlands. Kung puwede nga lang, magpa-aresto na rin ako sa ICC katapat ng kwarto ni PRRD." Pero seryoso ako diyan, you know? 'Di ba, at least hindi ko na kailangan mag-apply ng kaniyang visit, eh, 'di ba, kung magkapitbahay na kami ni PRRD do'n. So, parami ng parami yung mga kaibigan na pupunta dito na talagang to show support. Pero, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na wala siyang big event, I mean, wala siyang organized event na katulad nung 23 na libo-libong pinakita natin yung mga tao. But still you can come to show support, dito sa, labas o loob ng no, not loob pala, hindi pala puwede tayong pumasok sa loob. Sa labas ng ICC at doon sa may detention area. Yun yung mga pinupuntahan ng mga kababayan natin. Welcome naman do'n anytime, just to show support. Maganda nga yung mapuno natin yung kalsada nila. Baka sakaling sabihin nila, "Ano ba itong mga Pilipinong ito?" 'Di ba? Pinuno na yung kalsada dito sa Netherlands. O sige, i-release na nga namin yung former president ninyo at mukhang mahal na mahal nga ka ng Pilipino. O sige na, i-release na natin. Those are wishful thinking lang. Huwag niyo i-twist yung sinabi ko. Okey, ang dami kasi nagti-twist, but gano'n talaga. Ang sabi nila na Maharlika nadulas dahil malapit na lumabas si PRRD. I'm just being optimistic and positive, okay, na malapit nang lumabas ang Pangulong Duterte. Malay mo sa 28 lalabas na ang mga, brusko nating mga kababayan, ang mga kaparian dahil nagsasalita na, dahil nasa road na nga tayo to perdition, which is ang sinabi ni Inday Sara, doon sa speech niya na papunta na tayo sa karimlan, okay. Hindi pa ba tayo papunta sa karimlan diyan sa Pilipinas? Ngayon mga kababayan, nung sinabi ni Inday yan, siyempre umaalma itong, itong bangag administration sa pamamagitan ng kanilang vlogger na itinalaga nila na ang tanga talaga, 'di ba? Abogagang walang alam, okay. Puro lamang emosyon, hindi ganyan ang laban sa buhay. Hindi puro emosyon or kasinungalingan dahil ang Presidential Communication Office, yan ay extension ng bangag na presidente na magsasabi kung ano ang mabuti at ginagawa ng kanilang pamunuang bangag. Pero nagre-reflect nga na talagang bangag sila the way sila magsasagot-sagot. 'Di ba? Katulad nitong si Castro. Oh, nung sinabi tinanong siya ng mga media na anong masasabi mo patungkol sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na road to perdition na nga ang Pilipinas.
Ang sabi naman ng ano, ng dugyot vlogger, tawagin na lang natin siya ng dugyot vlogger, okay? Sabi niya, hindi siya baka hindi siya nanonood, hindi daw nanonood si Vice President Sara ng, press briefing nila kaya daw hindi alam ni Inday Sara yung kanilang, ginagawa na magaganda sa Pilipinas. At ang sinasabi nito nung dugyot vlogger, turn to undersecretary, okay, na mas ano daw, kung maging ang leader daw ay katulad ni Inday Sara, mas parang lulubog daw yung ating bayan natin. Ang tanong ko nga, mga kababayan, kayo yan, ano ba ang ginagawa ng Bangag administration? Nasabi ni dugyot vlogger, yung Malacanang, dugyot na abogagang vlogger, na parang alam mo tumutula lagi, na parang si Quezzo din tumutula-tula na ano tayo 'no, mga kababayan, eto yung ganito, yung mga hindi siya sincere, hindi siya coming from the heart and coming from normal na tao 'pag sumagot, okey? Kaya wag niyo na ikumpara sa'kin 'yan, malayo 'yan. Kakain muna siya ng maraming pulburon, okey? Dahil wala yang paninindigan para sa Pilipino. Ini-echo niya lang yung kabangagan ng kaniyang amo. Now, here we go. Ano ang nakikita ninyo na mga proyekto ng Bangag para masabi na tayo ay hindi papunta sa kadiliman, sa kahirapan, or sa karimlan? Kasi yun ang ibig sabihin. Imagine nyo, for the last, ito na lang taon na ito, from January, February, March na tayo ngayon. Ang laman ng kanilang press briefing ay Pangulong Duterte, Inday Sara, and vloggers. Yan ang kanilang achievements ng gobyernong ito. Ang gipitin tayong lahat. Ulitin ko, nung panahon ni Pangulong Duterte, deadma ang mga vloggers, mga dilawan, pulahan, o kung ano paman. Hindi yan nagkakaroon ng puwang everyday sa mga press briefing, and Spokes Harry Roque can attest to that, na hindi yan what do you call it, vision or mission or intention or goal ng gobyerno ni Pangulong Duterte na pagpapapatulan itong mga vloggers. Alright? Kasi ang inatupag ng Pangulong Duterte kung paano niya paano magkaroon ng peaceful living ang mga Pilipino. Through that war on D, kung paano gustong tuliin ni PRRD ang mga tax evader katulad ni Lucio Tan, Mile Long, Dunkin Donuts, kung ano pa, para ibalik ang pera sa mamamayang Pilipino. Yan ang pinagkabalahan ni Duterte, kung paano bigyan ng karangyaan na buhay o magandang kalinga ang ating mga men and women in uniform, na yung karamihan ay ayaw pa mag-speak up para marinig ang kanilang boses. Ngayon, mga kababayan, okay? Ano ang gagawin? Ano ang mga ginagawa nitong ano na 'to, itong Malacanang? Apektado sila. Apektadong-apektado dahil ang sinasabi ng bangag na administrasyon na, inuuna daw ni Inday ang mag-travel-travel dito sa Netherlands. Ang tanong ko sa mga bangag na ito, pumunta ba si Inday dito, si VP Sara, para mag-travel siya, like, business trip or luxury trip? Nakalimutan mo ba, dugyot, vlogger ng Malacanang turned undersecretary, ng amo mo na nag-umikot-ikot sa buong mundo at bit-bit pa ang mga polboronic niyang mga ka-jamming na sinabi na, nakakuha siya ng mga pledges from all over the world kung saan man siya pumunta. Na hanggang ngayon, hindi pa naipapaliwanag, okay? Hindi pa naipapaliwanag kung nasaan na yung mga, kung magkano ang nagastos doon sa pag-ikot-ikot ni Bangag sa iba't ibang banig ng mundo, doon sa mga pledges na sinasabi niya na wala namang pledges dahil wala pong gustong magtiwala
kung meron man kakarampot na ibang lahi na mag-invest sa Pilipinas dahil nagbalikan na ang extortion mismo galing sa gobyerno ni Bangag.